Hola! For today's video, na-boring kasi asawa ko, gusto niyang gumala. Pupunta daw kami dun sa libingan ng mga hayop. Bibisitahin daw niya yung mga anak niya. Ang totoo niyan, gusto lang talaga niya i-try mag-drive sa highway. Hindi pa kasi niya na-drive test yung sasakyan niya sa highway. Nga lang, ma-traffic. Sunday kasi ngayon, family day, ang daming gumagala. At saka ang ganda ng panahon, kaya gala ang mga people. Nagulat kami biglang may pulis dyan sa likuran namin. Minsan kasi may mga pa-surprise sa mga pulis sa highway. Kaya kailangan talaga mag-ingat. Kasi hindi sila naka-police car. Ang gamit nila sa sasakyan is Crown. Kaya akala mo mga katulad nyo lang din na bumibiyahe. At yun na nga, nakarating na kami dito sa Oaxaca. Libingan ng mga animal. Biro niyang layo ng lugar namin, tapos pupunta kami ng Toyohashi. Kasi dito daw ang libingan ng mga hayop. Pinakremate kasi namin yung mga pusa namin na namatay. Yun nga lang, hindi namin inuwi yung mga abo nila. Nung tinanong namin kung saan sila nililibing, sabi nung nagkikremate, dito daw sa Toyohashi. Binigay sa amin yung address. Kaya pinupuntahan namin minsan. Sabay gumagala na rin kasi kami dito kasi meron ditong beach. At gusto rin namin kumain ng shell. Kaya nag-aya asawa kong pumunta. At dito din yung lugar kung saan maraming tanim na repolyo. Meron ding mga libingan ang mga pusa at dog. Ichinang ko lang. At fish. Kasi may fish dyan. Tilapia. May rabbit din oh. Saka may bird. Libingan ng ano to dito. Mga hayop. Ang alagang hayop. Tapos sabi ko sa asawa ko, kasama rin pala yung mga isda at yung rabbit at saka yung bird. Tingnan mo, sabi ko sa kanya, merong tilapia. Sabi naman niya, oo nga ano. At kung makikita nyo, ang daming cabbage. Dito kasi talaga taniman ng cabbage. At daan muna kami dito sa may beach. Para ka lang nasa Hawaii. O diba? Feel na feel ng mga naka-sports car. May pictorial yata sila dun. Tumambay muna kami sa gilid dito kasi napakaganda. Yan, okay kay Paro. Ini na, sapa, sa ni. Madalas kasi dito may mga nagsasurf, kaya lang, ng araw na to wala siyang alon. Napakadaming tao dito pag summer. Punong-puno yan yung parking. Pati dito sa gilid ng kalsada, laging puno yan dyan. Kasi maganda talaga siya. May mga iilan-ilan din na nagsasurf. Diyos mio Marimar, napakalamig pa. Malamang sobrang lamig pa ng tubig niyan. Sobrang lamig nga ng hangin eh. Hindi kami nakatambay na matagal kasi nga malakas ang hangin. Sobrang lamig ng hangin. Dumaan kami dito sa drive-in na to. Kaya lang sobrang daming tao, daming sasakyan. May mga binibenta kasing gulay dito. Nung tinignan ko yung presyo, ang mahal. Lalo itong gabi. Sobrang mahal ang presyo. Favorite ko pa naman ang gabi sa Japan. Tapos yung haksay nila dati mabibili mo lang ng 200 yen yan. Ngayon nasa 400 plus na. Dati pag pumupunta ako dito ang dami ko nabibiling gulay. Kaya lang kung inikot ko siya, tingnan ko yung presyo ng mga gulay, napakamahal. Ito favorite ko ngayon oh. Masarap din yan na Nohana. Mahal din. Pero okay na rin siya kasi medyo marami naman siya. At saka ang mahal ng strawberry nila. Parang gusto ko tuloy pumunta sa strawberry farm. Kasi 800 din yung isang pack. Napakamahal. Pero nakabili ako ng cabbage tsaka daikon sa labas. May nagbebenta ng gulay dun sa truck sa labas, dun ako bumili. Kasi mas mura dun sa kanya. Dadaan pa sana kami dyan sa Nanohana Park. Kaya lang sobrang daming tao, walang parking. Kaya dinaanan na lang namin kasi sabi ng asawa ko gusto doon niya kumain ng shell. Pupunta kami dyan sa kabila. Sa kasamaang palad, hindi kami nakapasok ulit dahil walang parking, punong-puno. Kaya nanggigil na naman asawa ko. Pare-pareho daw iniisip ng mga kababayan niya. Sabi ko wala kang magagawa kasi nga Sabado-Linggo pahinga ng mga tao. Gutom na siya. Sabi niya maghanap tayo ng makainan. Ito yung pinaka-drive-in yata dito punta kami. Ganun pa rin ang ending, di pa rin kami nakapasok kasi walang parking. Hanggang sa way namin pa uwi. Nakatulog pa ako siguro mga 30 minutes. Gusto kong sabihin sa asawa ko maki-harvest kaya muna tayo ng repolyo. May mga nadadaanan kaming Nanohana. Ang sarap sana humintot magpa-picture. Kaya lang mewa ko walang parking. Kaya dire-diretso na lang kami. Hanggang sa napadpad na kami dyan sa Gamagori. Kaya sabi ng asawa ko dyan na lang daw kami kumain. Buti na lang kahit papano dito sa Gamagori. Hindi na siya gaanong busy. Hindi katulad dati. Nahirap ka rin mag-park pag pumunta ka dito kasi nga late na rin kami nakarating dyan. Siguro mga 3 PM. Sobrang ganda nung timing ng pagdating namin kasi nga palubog na yung araw. At saka ang ganda nung Ferris wheel, sobrang laki niya. Hindi ko pa na-try sumakay dyan. Inaaya ko asawa ko sumakay dyan, ayaw niya kasi daw sobrang bagal. Baka daw maihi siya sa taas. O kaya mapupu siya, walang CR. Parang tanga lang, di ba? Nai-imagine ko palang parang nalulula na ako sobrang taas. Pero siguro napakaganda ng view niyan sa taas kasi tanaw mo yung dagat. Pag tinitingnan mo kasi siya para siyang hindi gumagalaw. Ang ganda sana ng view dito, kaya lang sobrang lamig, ang lakas ng hangin. Kasi nga malapit siya sa dagat. At saka noon kasi madalas dito kami nagsha-shopping kasi may outlet dito. Pero ngayon nagbago na siya. Hindi lang namin inikot this time kasi nga wala naman kaming balak mamili. Pumunta lang talaga kami dito para kumain. Ito din may bagong cafe, ang ganda ng view. Dati kasi wala pa to. Sobrang laki ng pinagbago dito ngayon. Halos parang kainan na siya. May seafoods barbecue na dyan sa gilid. Tsaka mga restaurant dun sa taas. Tapos sa baba naman dating mga damitan. Isda na yung mga naka-display. Dahil nagugutom na kami, umakit kami sa taas para kumain. Nakita ko yung favorite kong ebi fry. Kaya kami pumasok dyan sa restaurant na yan. Sana pala tinanong ko muna bago kami pumasok. Kasi sold out na siya. Tapos kamaramihan ngayon ng mga restaurant sa Japan. Hindi na yung staff ang magte-take ng order. Pipicturean mo na yung QR code, ikaw na mag-order sa online. Online ba tawag dyan? Basta sa cellphone. Yung iba naman, meron silang iPad. Doon ka na mag-order. Ay, yung asawa ko yan yung pinakaayaw niya sa lahat. Kasi hindi daw
daw niya alam. Kaya wala talaga akong choice, kailangan ko matuto. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan nating matuto kasi ganito na talaga yung sistema sa Japan. Akala mo talaga hindi siya taga Japan, ano? Kaya bawal ka talaga susunga-sunga. Kaya ang staff nila dito isa lang. Yun na din yung magte-take ng order. Siya na din yung magse-serve at siya pa yung magkakahera. O diba, tipid na tipid sa pasahod. Tapos nung nakita na asawa ko na sa kabilang table na dumating, dalawang matanda. Tapos kinuha nung staff yung order nila. Sabi ng asawa ko, oh, pwede naman pala. Bakit tayo? Tinuro niya sa QR code kaagad. Sabi ko sa kanya, siyempre mag-request ka. Kung hindi ka marunong, tutulungan ka nila. Sabi ko sa kanya, siyempre hindi ako nagpahalata na hindi ko alam. Itatry mo muna. Pag hindi mo alam, di magtanong ka. Ito lang yung tao nakatira sa high-tech na bansa. Ipinanganak sa high-tech na bansa. Allergic sa high-tech. Stress na stress. Kaya ako talagang natututo. Tsaka kailangan mo na rin makisabay, sabi ko sa kanya. Kasi nga, ito na yung realidad. Computerized na lahat. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo ng high-tech na lifestyle, umuwi ka ng Pilipinas. Mukhang ikaw yata taga Pilipinas. Charot. Ang sarap ng karne nila dito, napakalambot. Kaya lang yung bigas nila, yung kanin, hindi masarap. Buhaghag, parang mumurahin yung bigas nila. Naalala ko tuloy yung umuwi ako ng Pilipinas na pumunta kami ng Baguio. Nung kumain kami sa Japanese restaurant. Yung kanin matabang, tapos buhaghag siya. Parang ganyan na ganyan, sinabi ko sa asawa ko. First time ko nakain sa Japan restaurant na ganun yung kanin. Sa sobrang mahal na ng bigas, tinipid na nila. Yung mumurahing bigas yata ang binili nila. Pero masarap yung karne nila. Ang lambot. At saka mura lang siya. Wala na talagang pag-asa na bumaba ang presyo ng bigas sa Japan. Paano na lang yung mga kanin is life? Kung kailan nagmahal ang bigas sa Japan, saka naman ako lalong napapakanin. Hay, buhay. Makauwi na nga at may pasok pa bukas. Itong asawa ko talaga pandama, hindi tuloy ako nakapagligpit. Ang dami ko pa namang gagawin sa bahay. Cancel na naman ang pagliligpit ko, parang pagdadayet ko lang. Yun lang for today's video. Okay, bye!